What's up mga ka-explorer? Nandito na naman tayo sa panibagong vlog. Salamat sa laging pagsubaybay. Sa araw na ito ako'y maghahanap ng lote na mura, na abot kayang lote. Kakaliwa tayo dito. Dito sa Barangay Kalawakan. Ewan ko, hindi, sitio lang yata ito Sitio Kalawakan, Barangay Encanto. May mga binebentang lupa daw dito Kaya ako'y makikibalita sa mga tao dito kung saan yung lugar na yon. Mahirap ang kalagayan ng mga papalayasin Kami papalayasin na sa aming lugar dahil pag-aari ng gobyerno. Ganda ng bahay na no? Pero halos lang nakatao. Tatanong tayo dito sa mga residente dito kung saan yung lote ni Atty. Osorio. Yun daw ang binibenta Tiyak na mura yun. Alamin natin kung saan banda yun. Magandang hapon po. Saan po rito yung lupa ni Atty. Osorio? Dire-diretso lang po. Kakaliwa. Opo, tapos pinita po sa dulo, pangangkin po niya yun. Pinakatulog po ng karsada. Pinakatulog po ng simentado. Itong... Pangangkin po niya yun. Yaw. Baka po nandoon. Salamat po. Ayun, kilala. So, doon tayo magtatanong sa pamangkin ni Atty. Osorio para maituro kung nasaan yung lupa na binebenta na yun. Sunview Private Resort, Sunview. Napakalawak na lupa na to. Ayan Mataas ang bahay dito pagkalalaki mga milyonaryo may-ari. Di ko naman ng ganda ng pader. Di ba? Kapepera. Yun ang dito. Malayo yung panggagalingan ng tubig. Ito. Malayo ang panggagalingan ng tubig. Isa sa problem dito. May tindahan daw pamangkin kaduluduluhan. Ito yon. So as the local people here, tao po. Kayo po ba yung pamangkin ni Atty. Osorio? Tungkol po sa lupa. Yung po tungkol po sa lupang residensya na ibinebenta ni Atty. Osorio. Apo. Saan po ba ang gawi? Ay, sa dulo pa po. Sa dulo pa. Magkano po yung square meter na benta nila? 3,000 po. 3,000? Presyong subdivision yun Ano na po siya tawag dito? Develop na siya. Opo, nagkakaroon ng madaming tao, pero yung sa ganyan sa kalsada, rough road pa. Pero may daan naman. Tika muna. Kakilala ko yung kababata ko pamangkin ni Osorio Yung dating born again, nakalimutan ko lang yung pangalan na kasama namin sa born again.
Si Jennifer. Jennifer, kapatid mo. Oh, kamukha mo kaya nga. Kababata ako noon. Kumbaga magkakasama kami sa born again. Ano bang pangalan niyo? Ninyo. Sabihin mo sa kanya, si Ninyo ka mo. Ninyo, natatandaan yata kita. Oo. Taga? Santo Cristo. At ano pa? Pumupunta ako sa inyo, doon sa baba, sa bahay niyo. Bata pa ako, siguro mga 6 years old lang ako noon. Ay, bata pa rin ako noon. Ngayon matanda na. Ano pong ano nyo? Kukuha po ba kayo? Oo, kaso lang nalaman ko na agad yung price. 3.5, presyong subdivision. Doon sa una kong pinuntahan, 3.1, talagang subdivision siya. Sa likod ng, ng Sabungan? Sabungan, 3.1. Hulugan? Hindi, cash. Hulugan naman yung... Ay, hulugan ba ito? Opo. Ay, hulugan. Years to pay yan. Teka lang. Tapos Pwede ang 20% down payment. 20 Kuya ninyo. 20% ng payment, 5 years to pay. Oo. Ilang square meter yan? Yung So 100 po. 100. Ano po bang gagabahay nyo? Bahay, kasi paalisin na kami sa Santo Cristo. Oo, parang may nakita nga akong post doon na Paalisin na kami ron sa tinamaan ng tabing ilog yung aking bahay. Paalisin na kami ng gobyerno ron Pero okay naman. Siyempre, bibigyan kayo. Oo, mayroon kaming pabahay sa NHA, pero hindi ako maasa sa NHA. Kasi ang lit-lit ng pwesto ng bahay ng NHA. Saan po dadaling lugar? Pulong yan to. Pinuntahan ko na. Pulong yan tok, anggat pa rin siya. Oo, hanggat pa rin. Pinuntahan ko na. Maganda naman yung pabahay. Pero gusto ko, sarili ko talagang lupa. Kagaya nito, may sarili kay lupa. Ako, panigurado ako madaming aakyat, Kuya Ninyo. Saan? Dito. Kasi, ang pangkaraniwang nakakuha dito kala Tito, taga Santo Cristo. Taga Santo Cristo. Oo. Kaya palagi ko magiging kilala mo din yung mga taong nandun. Pwede ko punta. Saan ang pinakadaan yan? Ayan po. Didiretsuhin ko lang yan. Tapos kakanan ka may palusong dyan sa dulong bahay na kaano nito, karugtong nito. Yung dulong bahay niya may papalusong. Wala nang dulong kalsada yan. Basta pinakadulo kakanan kami. May diretso yan eh. Basta yung kauna-unang kantong pakanan, yun. Kakanan po kayo, dire-diretso kayo, tanungin niyo po dun yung Padre Pio, tapos kung alin po dun yung pwesto na binibenta pa ni Atty. Osorio. Padre Pio. Malayo pa, mga ilang kilometro pa. Hindi naman napakalayo na, basta anuhin nyo lang po yan. Makikita ka dyan na, pagka nakita mo po yung malaking gate na ang bahay nasa dulo, kulay white. Kulay white. Bahay ni Tito kong pastor yon. May pastor ka pala. Si Tito Jun. Ay, oo. Yung bahay niya yun, yung malaking gate. Malapit na doon. Malapit na ron. Nung iikot ka ng daan doon sa bahay ni Tito Jun ko, yun na doon na sa baba. Sa baba. Sa likod na doon. Malapit na ba sa may highway? Baka malapit na sa highway yun. Kasi ang pagkakaintindi ko, Kuya Ninyo, ay bubutas talaga siya sa highway. Lalagyan ng daan. Oo, ganun yung pagkakaintindi ko. Parang barangay road siya. Pag nakita, at kilala mo si Tito Jun ko, di ba? Oo, pastor yun. Hindi ko lang kasi mga na-recall na kasi ang tagal-tagal na noon. Ako po, may natatandaan akong Kuya Ninyo nung bata pa ako. Pupunta ako sa inyo. Sila Kuya Michael Escandor. Escandor. Kuya Ante. Oo. Natatandaan ko sila nung bata pa ako. Sige po, try nyo pumunta. Sige, pupunta ako. Salamat Sige. Ano pangalan mo? Sunshine. Lagi kami nagkikita ni Jennifer sa crossing Ako kasi sa Mercury. Sa Mercury siya. Ako dito lang ako. Oo. Taga rito yung napangasawa mo. Taga baba, dyan sa may talipapa. Sige. Sige po. Thank you. Pakitanong mo na lang po, Kuya Ninyo. Sige, Okay po. Tapos kung sakali, gusto mo kunin yung number ko? Sige. Baka magpituhan mo. Para makakuha ka rin ng ahente sa tito mo. Di ba? Ganun lang yun. Ahentehin mo siya. Siyempre, yung price nun nasa kanya Ayun ba naman? Naano na ako sa... Ayun, kilala pala ako nung ito yata, baka ito yun. Ito ba? Hindi. Ito nga. Baka ito nga.
na ako nung pinagtanong natin dahil minsan hindi lang minsan, ilang beses ako pupunta sa bahay nila, maliliit pa sila, at ang aking kababata dyan yung kanyang ate si Jennifer. At ito kaya diretso lang natin. Kaya babalik na lang tayo kung hindi dito. Ang hirap yung hindi alam ang daan. Problema na ito, tubig, napakalayo pala ng hindi pumapayag yung water district na ang metro sa harapan ng bahay. Gagastos ka na nga 15 mil dito sa post. Na tinutukoy natin na ito. Five years to pay. Medyo makikamahalan yun ha. Saan kaya yun? Malayo sa, parang negative din ako dito kasi ang layo sa Kabayanan. Yung dalawa ko kapatid baka ito yung pastor na kamag-anak nila. Yung dalawa kong kapatid yung isa teacher na nagtuturo sa private, at yung isa naman nangangasiwa ng business. May trabaho din, kailangan ng internet. Dito yata walang internet kasi online job siya, tapos nagtututor pa siya. Tapos pagka dito kukuha ng lupa napakalayo, parang magiging negative sa aming status Sana may makita ako ano rito tao para makapagtanong. Mga bakod-bakod bakod na, ibig sabihin mga nakuha na itong mga lupa na ito, yung mga may-ari na. Ito Pedro Pio. Ito nga yun. Good afternoon. Saan po rito yung lupa ni Atty. Osorio na ibinebenta? Ito na po yan. Ito na nga, di tama. Nagbabalak lang sana ng sinasurvey ko lang kasi nagbabalak kaming kumuha ng lupa. Ayan po ito. Hanggang dito. Ang problema nito, yung metro ng tubig ay napakalayo doon pa sa labas. Hindi pumapayag ang water district na dito itayo Hindi. Nag-request na. Nag-request na kayo na ilapit na. Okay. Ito na nga yun. Thank you ha. Marami na rin palang bahay kaya kailangan talagang lagyan ng ng metro. Tama ba ito? Ba hindi napasok sa Ito na pala yun. Kaya kung saan dito gusto mong bilhin. Okay. $3,500
per square meter, hulugan siya sa 5 years. Tututuusin natin mamaya kung magkano yon. 3,500k, 3,500 times 100, edi 350,000. 350,000 babayaran mo siya sa loob ng 5 taon, pwede na. Ito, may nagtatayo na ng bahay, oh. Sako pa nga ito, dito hanggang dito. Ito, kasama ito, may mga nakatayo na eh. Ang ano dito problema pagka tag-ulan ay maputik, pero mura na yan. 5 years to pay naman eh. May mga muhuna eh, may muhuna siya. Siyempre attorney yun, eh, alam niya yung process niya. Kuryente, may tubig naman, kaso lang napakalayo nung metro. Gagastos ka ng mga 15 mil dito sa tubig, sa layo nung panggagalingan. At nag-request naman daw yung mga residente, yun nga, kasasabi lang na ilapit yung metro. Bahay at inakura na yung mga nakuha. Mga naukupa. Kaso lang ang daan ay may problem. Nakikita ko problem ng daan. Pag nagsalubong ang dalawang kotse, paano sila magbibigayan sa kalsada na to? Pagka layo-layo niya na haba-haba, aatras ka para mapagbigyan lang yung isa, which is mali itong kalsada na to. One way dapat sana, kahit malang two way, para maginhawa sa mga may mga sasakyan. Ay talagang ang tao nagkakaroon talaga ng sasakyan niya, at yan isa sa mga pangarap. So expected na dapat yung daan ay pang two way, hindi pang one way. Pero mo hanggang dito, saka palang magkakaroon ng maluwang na daan. Dapat maging two way man lang. Bagay ito ano lang, tayo sure dito sa lugar na ito. May problema sa daan, dapat two way. Ay, salamat po sa lahat ng mga patuloy na nanonood at sumusubaybay ng ating channel. Uli po, ito po si Onen the Explorer. God bless us all. Salamat po.